mo small car, kung hanap mo automatic transmission, kung hanap mo yung pang araw-araw na pwede mo magamit kasi mag-isa ka lang naman or dalawa lang naman kayo palagi nagbabiyahe, ito baka pwede sa'yo to. 2020 Toyota Wigo automatic transmission. Actually meron kami ibang Toyota Wigo, meron kaming 2018, meron kaming 2021. So kung until 2018 medyo mura, so kung medyo above ang budget mo pwede sa ito, pero kung tamang tama lang yung budget mo wag ka sa 2021 kasi mas mahal yun. So ito kalagitnaan tayo. So this is again 2020 model automatic transmission Toyota Wigo G. Test drive natin, pakita ko sa inyo kumusta ang takbo niya. Yan lang talaga ang hindi ko gusto sa Wigo. Anyway, lahat naman na Wigo. Actually ito to be honest sa akin sa gas consumption ng Wigo, wala akong masabi. Sa comfort ng Wigo wala rin ako masabi. Yung ano lang talaga niya, yung takbo niya na parang pagbigla, halimbawa nagda-drive ka tapos bigla siya nabitin, bigla siyang na-shift ng gear na sa mas mababa, tapos yan, hindi ko gusto yung arangkada ng makina niya. Ewan, hindi ko alam sa iba kung okay yan sa inyo, pero para sa akin hindi ko siya type. But anyway, kung beginner ka, kung pang araw-araw mo lang na service, very very practical ang Toyota Wigo kasi napakatipid niya, syempre napaka-cheap ng maintenance, at yun, comfortable, malamig ang aircon, hindi ka na maulanan, syempre hindi ka na rin may initan, maliliit lang yung parts, kaya syempre maliliit lang din yung yung consumption ng parts kapag may mga kailangan na maintenance. Okay? Ayan narinig mo pag umahataw siya, yan lang yung hindi ko gusto, pero baka ang iba okay naman. So syempre naka-eco mode din siya, and as of now tingnan nyo, ang odometer niya is 46,188, so which is okay pa naman siya sa 2020 model. Ilan yung taon na, pa 4 years na siya, so okay na okay pa 46,000. Okay. Ang aircon niya okay din naman, ang amoy niya mabango din naman. So sa takbo niya, siyempre sa takbo ng Toyota Wigo, kapag unang arangkada hindi ka naman agad bibigyan ng mabilis na takbo kasi siyempre maliit lang naman ang makina, pero kapag nakabuelo naman na siya, kapag nasa highway ka na, kaya ka rin niya takbuhin ng ng mga 100, 120. Right? So ito siya sa akyatan, okay din naman. Marami nga nagsasabi, marami nagkikwento, lalo yung mga Toyota Wigo owners, kasi minsan nagbabasa ako sa sa mga auto club, sa mga meron din naman nakikita sa mga Toyota Wigo owners, kayang-kaya daw iakyat ng Baguio kahit 5, which is para sa akin totoo naman, kaya naman talaga, kaya naman. Yun nga lang, syempre magkakaroon ka ng comparison kung nakagamit ka na ng ibang sasakyan. Okay, anyway, eto na, pakita ulit namin to sa inyo. So sa driving, ang handling niya is tamang tama, wala siyang kabig, wala siyang vibration, maganda rin yung handling, hindi ganong katigas yung manibela niya, and kahit pag nagbe-brake ka, wala siyang kabig, wala siyang vibration. Then wala din naman siyang kalampag, walang inig. Okay. Lahat naman na windows working properly. Button niya dito working pa siya. Ang aircon sobrang lamig. Syempre naka airbag din, driver and passenger. Okay.
may armrest. Yung Wigo ba natin, may armrest yun? Parang wala, no? So baka aftermarket na to. Ay pwede, oo, aftermarket na to. Ito na yun ng mga nabibili online eh. Ang tagal tumawid ni Buddy, oh. Hanip na naka-signal light na. Maganda, maganda. So, ito may mga dinagdag na dito to USB port, aftermarket na yan. Yan lang naman. Seat cover, aftermarket na to. Pwede, pero pwede mo rin yan tanggalin. Usually kasi kapag mga aftermarket na seat cover, hindi na siya maganda eh. Unless pinasukat mo talaga. But anyway, sige, pasilip natin. So 5-seaters, pwede dito. Kung maliit ang pamilya mo, pwede na to. Panalo na to. Matings niya lahat pa naman original. Ito lang na seat cover. Pero ang original niya na upuan, okay pa naman siya. Yan, oh. Okay naman siya. Same with here. So wala naman siya mga damage. Talagang nilagyan lang ng seat cover para hindi madumihan. Sa second row, ito ano ba to? May mga charging port lang na nilagay, oh. Pero ito pwede naman to tanggalin. Natatanggal naman yan, okay? Then mating sa likod, Wigo, seat cover. Malinis naman siya, malinis pa. Even yung ceiling niya, malinis naman. Tapos dito lahat naman siya working properly. So ito, kasya dito mga 3 sa likod. Kung medyo malalaki, kahit 2 lang. Pero comfortable naman. Malaki ang legroom, malaki ang headroom niya. And okay naman siya. Abot naman dito yung aircon. Ay, likod na, liwan. Dito sa pinakalikod, ito lang. Minsan ito yung ayaw ko sa Wigo kasi wala siyang bukasan dito. Kailangan mo yung susi or kailangan mo yung open dun sa yan. May kailangan kang i-open dun. Tapos, yun na nga. Yan. Dito naman siya. Dito yung reserve tires niya. Reserve tire. Yan. Kompleto. Hindi ko lang alam kung nasa ng place. Okay, madali na lang. So, yun. Now, okay, may exterior niya. Exterior color is silver. Pero dito sa front section mo, meron siyang black. Kaliwaan to, parehas na fender naka-black. So hindi ko alam, baka may na-damage dito. Hindi naman to sticker. Paint talaga siya. So pina-paint niya black kaliwaan. So hindi ko alam ang history. So possible, pina-repaint, hindi nagmatch ang kulay. So pina-black na lang. Or baka sadyang trip niya lang talaga, no? Diba? Tapos naka-mugs din siya, syempre. Yan, front and back. Tapos makapal pa yung tires. Bago yung tires sa harap ko. Tingnan nyo. Bago yan. Kabilaan bago. Siyempre naka-disc brake sa front. Naka-drum brake sa likod. Okay. So, yun na. Sa price tayo. Price. Asking price for this one. Sabi ko nga kalagitnaan to ng Wigo natin eh. Yung 2018 natin is 385. Yung 2021 natin is 500. And ito naman na 2020 model natin is 450,000. And pwede pa yan. Prices is still negotiable upon viewing. Pwede siya sa cash, pwede siya sa financing. So if ever interested kayo, tawagan nyo po agad kami at mag-usap tayo, i-schedule nito ng test drive. Okay? Thank you and have a nice day. Ingat!